So again, welcome, magandang gabi sa lahat. Welcome sa ating free learning sessions at ngayong Lunes, ito ang ating topic, no. I'll close my camera dito sa Google Meet, no, sa Gmeet para mabilis dun sa StreamYard. Naririnig niyo naman ako, no? Malinaw naman. Sige. So start tayo at ito ang topic natin for today. Ayan. So, paano nga ba magplano si Mentor Luke ng kanyang trades? No? As you can see sa mga posts natin, syempre hindi mawawala yung tinatawag nating proof of concept. No? Kailangan nating ika nga walk the talk, di ba? Kung ano man yung tinuturo natin, kung ano yung mga sinishare natin, no, as a cryptocurrency trader, cryptocurrency trading educator or mentor, no, at kailangan din natin itong i-apply sa sarili. So ibig sabihin, myself, ako mismo, kailangan ko siyang gawin kasi tinuturo ko siya. So nakikita nyo yan if you follow my page, Mentor Luke, no, sa FB, and of course, kung kabilang ka sa trading community natin sa Discord, madalas tayo mag-share ng insights at mga TAs dyan. Sinishare din natin yung mga trades din natin. So, hindi natin yan tinatago. Okay? So, isa yan sa mga pang-hype. Hindi, biro lang. Na pang-hype talaga eh. Na-hype ba kayo minsan? Sa mga trades ng mga mentors. So kahit kay coach, no? Kay coach niya, makikita niyo, di ba? Yung PNL calendar niya, grabe, Diyos ko po. Ilan na siya ngayong buwan? Kung na-follow niyo yung post niya. I think almost $8,000 na ata, no? Ilan na? 15 na, dumoble na. Parang no last week, 7-8 lang. Ngayon, 15,000 plus USDT profits, no? First ano ata yun, 90 days, kung di ako nagkakamali lang. Yeah. And this month, around 8,000. So grabe, 'di ba? Yun talaga ang kailangan naming gawin, 'di ba? As crypto educators, as mentors. No? Hindi tayo basta-basta guided tayo with Coach Miranda Miner himself. So, tuloy-tuloy dapat yung proof of concept na yan. Kumbaga, bukod sa testimonials ng mga estudyante, kayo nga, 'di ba? Nakakapag-trade kayo, nakakapag-share kayo ng mga profits, dapat kami rin. Right? So, as mentors in GMMG. So, simulan natin paano ba ako nagpaplano ng mga trades, paano ba tayo naghahanap ng mga setups, ng mga coins, etc. So makinig kayo mabuti, let's start, mabilis lang ito. Okay? All right. So unang step or step number 1, kailangan mo of course humanap ng mga coins. So ako, ang ginagawa ni Mentor Luke, kung paano ako maghanap ng coins, anong mga source of trade ideas natin. Number 1, okay, very famous Coinalyze.net. Yan talaga ang unang sinisilip ni Mentor Luke as wearing my trading hat. Kasi we have different hats, no, in trading. We have a trading hat, we have an investor hat or yung mga pang long term, hodl natin ng mga coins. So wearing our trading hat muna ang i-wear natin kasi yun yung topic natin for today, no. We want to check the top coins dito sa Coinalyze.net. Basically, sa mga hindi pa aware kung anong meron dito, para din siyang coin market cap na makikita nyo yung mga list of coins, their details or their data like market cap, their open interest, their volume for the past 24 hours, etc., etc., etc. Puntahan nyo yung site na yan. So ano bang meron? Ano bang ibig sabihin ng open interest, Mentor Luke? In basic terms, di ko na to papahabain. I will not bore you with this topic. Basically, ang mga coins na nandito or yung mga high open interest na coins or cryptocurrencies, ito yung mga cryptocurrencies na tinitrade sa derivatives. Okay, very high volume. Marami ang naka-leverage trading dito sa mga coins na to. So yun yung gusto natin, yun yung gusto ko as a trader. I want coins na gumagalaw. Tama? Type 1. If nakukuha ang konsepto. 'Di ba? Gusto natin yung gumagalaw, gusto natin yung may volume, gusto natin yung coins na meron nagti-trade, hindi lang ikaw, no? 'Di ba? Meron nga tayong kasabihan sa stock market, lalong-lalo na ho, no, nakakalungkot dito sa Philippine stocks natin, 'di ba?
Parang ikaw na lang yung nagtitrain doon sa isang stock eh. 'Di ba? Gumuhit to ng or gumalaw to ng mga 2%, 3%, masaya ka na. 'Di ba? Pero dito, gusto mong malaman ano yung mga high open interest rates na coins. Eh yun yung gusto natin. Gusto natin siyang makuha, gusto din natin siyang ma-trade kasi ito yung mga coins na gumagalaw. May volume, may traders. Ang hindi mo nga lang makikita dito, madalas, kung ano ba yung mga traders, kung mga naka-longs ba siya or mga naka-shorts yung mga traders na yun. So, kailangan mo pa rin gawin yung part mo as a trader, which is mag-technical analysis or mag-technical charting. I-chart mo pa rin siya. Ano yung mga setups na ipapakita or ano yung mga setups na meron, doon natin yan pagpaplanuhan pa. Okay? So, yun. Number 1, Coinalyze.net. Pangalawa, ang ating community shared charts. To be honest, ang laking bagay nung kabilang ka sa isang trading community. Kasi bubuksan mo lang yung Discord mo, bubuksan mo lang yung mga channels, and then you will see yung mga sinishare ng mga kapwa kamiranda ninyo. Di ba? Sisilip ka lang, ano bang meron? Anong mga china-chart nila? Ano yung mga, sinishare nila? Hindi madamot ang mga kamirada natin. Share lang yan ng share na sila, no? Ng mga charts nila. And pati mga analysis, sinishare lang din nila. So feel free to do that. Yun yung isa sa mga advantages ng isang merong trading community. Mahirap talaga pag mag-isa, di ba? So it will lessen yung time mo to find coins, to create a watch list, and of course, don't treat that as a signal. Diba? Kailangan mo pa rin i-chart. Okay, baka mamaya may blind spot yung nag-share. So on your part, check mo siya. Uy, parang medyo hindi nakita to ni Kamiranda. Mukhang hindi niya nakita. So magbabatuhan na kayo ngayon ng feedback. Magbabatuhan na kayo ngayon ng analysis, which is good. 'Di ba? The more eyes ang meron sa chart, mas maganda, 'di ba? Mas maraming nag-a-analyze. So, yun ang mga tips ko sa inyo. Ha? So, ako din, ganun lang din ginagawa ko. Nag-check ako ng Coinalyze, top coins. Chart ko yan. Anong meron? Sino yung mga merong mga setups? And then, pagtapos na, dyan, kinakamusta ko kayo. Kaya katulad kanina, di ba? Ano yung mga charts ninyo? Sine-check ko yung mga sineset ninyo. Tinatanong ko kayo, sino yung mga binabantayan ninyo, etc. Or kung meron kayong mga gusto ipa-chart. Yun. Doon natin nakikita yung mga charts sa Discord. Okay? So, what I want you to do talaga is be active doon sa mga trading communities na kabilang ko. Especially doon sa Discord natin. Okay? Malinaw? Step 2. Very important, Kamiranda. No? Filtering out choppy or hyper volatile coins. Okay? Makinig kayo sa akin. Nire-remove kagad ni Mentor Luke. Okay? O kaya nag-next chart kaagad ako. Pag nakita ko ang isang coin ay very choppy. Ano bang meaning ng choppy, Mentor Luke? In basic terms, ang choppy market or ang choppy coin ay walang magandang support and resistance. Tama? Hindi nire-respeto yung SNR, hindi nire-respeto yung Fibonacci levels. Yun yung mga choppy coins or choppy market. And then hyper volatility, ito yung mga tumutusok. I'll give you an example, Kamiranda, no? Sino nga itong coin na to? I'll give you an example para makita nyo ano yung mga iniiwasan ni Mentor Look. Madali kasi magsabi, ito binabantayan to, ano itong mga coins na to, i-trade natin to. Diba? Madali kasi magsabi ng ganun. Pero kailangan mong makita ano ba yung mga dapat iwasan ng mga coins. I'll reshare my screen. Give me a second. At dala-dalawa yung mga sinishare natin. Stop presenting, reshare. One good example, Kamiranda, si FLM. Yan, I'm sharing my screen again. Right? So mapapansin nyo, pag ito nakita ni Mentor Luke, tawag ko dito mga tinik. But this one, tinik. Tinik. Yan. Diba? Ano? Tinik. Look at this one. Yan mo yung chart ni Mentor Luke. Okay, FLM. Look at this one. Tinik. Tinik yan. Diba? Ayan o. Mga biglang gumuguhit po mga kamiranda. Yan yung mga hyper volatile coins. Luwasan nyo yung mga ganyan. Meron ba kayong mga kilalang mga coins sa ganyan? Feel free to chat dyan sa chat box natin sa Google Meet. Tingnan nyo to. Ayan o.
Biglang magpa-pop, biglang magdadump. Diba? Kala mo breakout na, biglang yun, boom. Diba? Tingnan mo pa sa kaliwa niya. You know, grabe. Yan mga tinik. Yan yung mga coins na iiwasan nyo siya. Okay? Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka pa experyensadong trader. No, what I want you to do is iwasan mo na kagad ito. Okay? Don't waste your time sa mga ganitong coins kasi marami namang coins na magaganda at maayos ang SNR at market structure. So why waste time sa ganito? Tama? Tama? Diyan pa ba kayo? Correct? Ha? Yes? Diba? So don't waste your time na dyan. Huwag nyo nang ubusin ng enerhiya nyo dyan. Skip kagad. Punta kayo sa next coin. Marami yan. Okay? Alright. So going back sa ating slide. I'll reshare my screen. Ayan. Resharing my screen sa Google Meets. Yan. Okay, so again, step 2 natin, filter. Filter out. Daming coins kasi. Tapos alam ko, marami pa kayong mga fina-follow na mga influencers. Diba? Na nagbibigay ng mga coins. Tapos ma-hype kayo. Uy, itong coin na to, grabe yung tinaas nito. Diba? Tapos habang papasukin nyo, bentahan na pala sila. So yung mga ganun, i-filter out nyo na. Okay, yung mga walang magandang trend, walang magandang, SNR, hindi nire-respeto ang FIB, and very volatile coins. Please, filter out niyo na. Ganun po ang ginagawa ni Mentor. Okay? So bakit? Sabi nga dito, we are aiming for controlled risk and high probability setups. Okay? Ayaw natin yung mga bigla ang paggalaw na pagtusok pataas at pababa. Okay, talagang masusundot po ang inyong mga SL kaagad dyan. And lalo na kung ikaw ay hindi nag-SL, mga bato-bato sa langit natin dyan, tamahan wag magalit, liquidated. Okay? Or liquidation line ang hahagipin more likely dyan. Okay? Guilty ba? Sino mga guilty dyan? Mga hindi nag-SL. Okay? Ayan. Malinaw ha? Filter out. Yan. So, look for grade A setups. Okay, bago tayo mag-proceed doon sa execution, of course, you look for grade A setups, Kamiranda. Yan. So ano ba ang definition natin ng grade A setups? Ito, tip ko sa inyo, makinig kayo. Sundin nyo lang tong gagawin ko at mas magiging maganda yung mga trades ninyo. I'm not promising 100% win rate. Wala naman pong ganun. Okay? Okay? Kasi kung meron ganun, lahat po tayo ay wala na dito. Wala na rin ako dito. Baka nasa isang isla na lang ako at nag-enjoy. Okay? So, wala pong 100% win rate. Wala pong 100% win rate system or strategy. Hindi rin po perfect ang market. Okay? Pero I assure you, if you follow this, mas magiging matured ka as a trader and mas magiging maganda yung mga trades mo. Okay? So ano bang grade A? Mentor look, and bakit mo ito lang lagi yung hinahanap mo? Okay? So what makes a setup grade A? By definition in our system, you look for multi-month or multi-year SNR. Yan kagad ang hanapin nyo. Okay? Bibigyan ko kayo ng examples mamaya. I have examples here to. Yan. Okay? You look for multi-month at least. Tapos mas maganda multi-year SNR. Okay? Ibig sabihin, ito yung mga strong proven levels which will eventually give you a strong reaction points. Ibig sabihin, dun magkakaroon ng potential big moves. Dahil nga sila ay multi-month or multi-year. Dito yung pera, to be honest. Agree, sino dito mga multi-month, multi-year traders?
Dinidate, hindi ibig sabihin multi-month, multi-year ay ito ay hodl ah. We can still do day trades dito. We can still do scalping dito. I'll give an example later. Okay? Nandito yung pera, guys. Nandyan. Sa multi-month, multi-year. Yan lang ang hanapin ninyo. And then, of course, after nyan, you look for this one. The CMM setups. Ano yung mga CMM setups natin? TRBO, TLSBD, mga breakout bounce sa 618 or golden ratio, you wait for consolidation, you wait for a breakout or breakdown, etc. Yan ang isasama natin doon. Okay? So remember, grade A setups respects the system and have high probability trades. It will give you high probability trades. Okay? So yun yung gusto natin, high probability setups. Right. Step number 3. Very important din to, Kamiranda. Okay, makinig kayo. You measure your risk to reward ratio. Okay? Di ba? Nag-set up kayo, nakita nyo na, na-filter out nyo na, and then you saw coins na magandang structure. Meron mga setups. You measure your risk to reward ratio before you enter. Okay? Before you enter, hindi ka papasok agad. Okay? Let's say, you're waiting for a TRBO. Diba? Nag-prison candle na, nagbe-breakout na, waiting ka na lang ng confirmation candle. Hindi ibig sabihin pag, pag confirmation candle, pagpasok mo, doon ka palang maghahanap ng TP at SL mo. Hindi ganoon. So habang naghihintay ka ng confirmation candle, dapat alam mo na, just in case, yung rough estimate mo lang saan banda ang pasok mo, alam mo na dapat kung saan ang TP at saan mo itatago yung stop loss. Okay? Kasi dun sa habit na yon, okay? Sa habit na yon, dun mo makikita kung worth it ba, Kamiranda, kung worth it ba yung trade mo. Okay? Dun mo makikita yung, ito nga as the word itself, no? Dun mo makikita yung risk at dun mo makikita yung potential reward, yung potential risk and potential reward. Mabi-visualize mo na siya. And from there, makikita mo worth it ba pasukin yung coin na yun. Kasi meron na mga coins, na mga setup, na mga risk to reward ratio na hindi siya worth it. Medyo mahihirapan kang maghanap or mapagtataguan ng stop loss. Medyo hindi mo makita yung next TP area. Okay, and so on and so forth. So doon mo makikita yan. Okay, so mas maganda, risk to reward 2 or higher. Yun ang mas maganda. Okay, pero kung kailangan mo naman i-adjust yan, feel free to do so. Kanya-kanya tayong appetite. Okay, as indicated dito sa slide natin, assess mo yung personal appetite mo. Iba-iba kasi tayo ng appetite. Meron tayong mga traders na hindi kaya ang 2.0 below. Meron mga traders na kaya ang mga risk-reward ratio, mga 1.5, 1.6. Kaya nila yung risk na yon present doon sa setup. Depende. Meron tayong traders na very, easily adaptable sa mga environment. Like, pwede silang maging aggressive. Pwede silang maging conservative. Depende sa market sentiment, depende sa setup. Madali sila nakakapag-adjust. Okay? So, assess your personal appetite. So, again, ito yung keyword dyan, no? Before you enter, alamin mo kung worth it yung trade. Hindi yung basta-basta ka pasok ng pasok. Tama? Minsan, yan yung common sickness ng laging natatalo na trader. Tama? Yes? Yes. Okay? Alright. Next, step number 4 dapat ito. Execute and trust the system. Okay? If all conditions nakuha na, nakita mo na yung mga setups, yung mga confluences mo, pasukin mo na. Based on plan. Meron kang stop loss, meron kang TP, pasukin mo na. Kung nag-confirm na, pasok na. Huwag ka na mag-second guess. Kailangan, you take the risk. Kaya nga tayo traders, risk takers tayo. Pero you take calculated risk. Yun yung keyword din doon.
calculated risk. Okay? Ayan. Moving forward, so yun nga, once you get that, nakapag-plan ka na, nakita mo na yung mga multis, na-assess mo na yung appetite mo, execute, take the leap, Miranda. You need to pull the trigger. Kasi nakapag okay, pasensya na sa dogs ko. Nakapag plan ka na, na-assess mo na yung RRR mo, okay, calculated na yung risk, go for it. Pull the trigger. Execute. Okay? Kasi you'll never know eh. Hindi mo malalaman kung tumatama ba yung analysis mo or hindi, etc. Okay? You'll never know. Kung nanalo, very good. Congratulations. Kumita ka, meron kang pera. Kung natalo, edi hanapin mo bakit natalo. Lesson learned. Okay? Okay, additional factors to consider, Miranda, before I go doon sa mga examples natin. So additional factors to consider, of course, kailangan aware ka sa market sentiment. Aware ka sa nangyayari. Aware ka sa current events. No, baka mamaya nagpa-plan ka ng, for swing trades, pero biglang meron palang mga FOMC meeting. Labas pala ng mga CPI reports. Alam niyo naman yung mga ganyang events sa atin nagiging volatile yung market. Okay, give me a second, Kamarada. Give me a second. Nagagala. Okay, I'm back. So, balik tayo. So again, market sentiment, very important. Kailangan aware ka sa nangyayari. News, yan. Kailangan aware ka sa news. So, paano ba maging aware sa mga news, Mentor Luke? Ano ba masasuggest mo mga websites? Ano masasuggest mo mga i-follow? Wala na iba, Kamiranda, kung hindi si Coach Miranda Miner. Manood lang po kayo ng mga live niya sa YouTube every night. Tuloy-tuloy naman po yung pag-guide niya sa atin, and he will give you yung mga news na kailangan mo talagang bantayan. Dami news eh. Pero ano ba talaga yung nakaka-apekto lang sa market. Okay? And of course, ito, mga factors to consider natin. What I want you to do is ride the trend. Okay? Ride the trend. I-ride nyo lang. Kung nag-breakout yung market, please lang, huwag ka na maghanap ng shorting opportunities. Okay? Meron dito sa inyo ganun eh. Napapansin ko sa Discord eh. Akala nyo, di ako nag-o-observe ha. Alam na nag-breakout si Bitcoin, puro mentor may left hand, mentor may left hand. Sige, subukan mo i-short yan. Diba? I-ride nyo lang yung trend. Nag-breakout na nga. Diba? Yun yung inaabangan natin. Diba? Bitcoin, nag-breakout, TRBO. Tapos nagbabasag din ng kanyang horizontals. So, hindi ko maintindihan bakit nag-aabang pa kayo ng short. You ride the trend na, di ba? So, okay, yun lang gawin nyo. You ride the trend. If nag-breakout ang coin, you look for long setups. If nag-break down, you look for shorting opportunities. Ganun lang siya kadali. You don't counter the trend. Okay? Never go against the trend. The trend is your best friend until it bends. Yun. Okay? Ayan, mga nagre-react dyan ha, mga guilty ha. Okay? Ayun. Hintayin mo lang yung setup. Okay? Ayan. So, moving forward. Ayan. Sige, punta tayo sa charts. Ito, nakita nyo, pinost ko lang. Actually, pinost ko na ito last week eh. So, kumita tayo kay Griffin. Paano to nakuha ni Mentor Luke? Let's go ahead and check the real-time charts. Griffin. Okay. Share my screen again. Kumita tayo ng ano kinita natin dito? Kumita tayo ng pangkape. 320 USDT pangkape. Pwede na? Guys? Day trade? Pwede na.
Ang kape. So, paano ba natin 'to kinuha? Ano yung mga tips ko sa inyo kanina? Ano yung hahanapin? Anyone? Sige, mag-unmute kayo. So, coin, nakita natin sa open interest, nakita din natin sa community, then ano yung gagawin pag charting na? Ano yung hahanapin? Multi-month. Tingnan natin. Mentor, multi-month ba yan, mentor? Baka niloloko mo lang kami, ha? Ipin natin. Ito ba ay multi-month? Yes or no? Based sa dates. Yan, nakita yung date sa baba. Multi-month? Yes. Oh. Meron pa ako dito horizontal. Ang ganda ng setup. Meron akong double bottom. O ano yung support na yan? Multi-month din siguro, pwede na. More than 1 month. Na previous support acting as a resistance. So meron ako dong magandang pag-intersect ng dalawang resistance. So more likely, ang analysis ko dyan, ang take ko dyan, maganda-ganda pag binasag yan ni Griffin. Yun ang ay nangyari. Talagang humarurot po siya pataas. So yun yung hihintay nyo. You see, pagka nakikita nyo, pagka nalalaman nyo yung pagbasag ng coin doon sa mga key levels, nakikita nyo yung reaction, ang lalaki ng mga candles. Ibig sabihin, this level is a key level resistance. Key level SNR. Grade A, multi-month, multi-year, more touches sa kabila, sa left side, maraming touches. Ganda ng trendline resistance ko. Ganda ng horizontal. Abangan mo na yan. Tama? You assess your risk-to-reward ratio at makakatago ng magandang stop loss dito sa ilalim. Take profit previous highs. Grade A, multi-month trades, multi-year trades. Ano pa mga confluences ko dito? Di pa nga ako naglalabas ng indicators. Biruin nyo, dadalawang linya. Di ba? Mag-fib ka lang din to check yung mga next Fibonacci levels. Pwede yun. Previous highs, 236. TP ka na, pwede na. Tapos. Ngayon, syempre, pampalakas ng kumpiyansa, check your confluences, check your indicators. Right hand, diba? Laki ng right hand, oh. Diba? RSI, 30 at 30. Yun lang yung hanapin nyo, Kamiranda. Check natin si RSI. Konting loading lang. Hindi lang nag-30 at 30, pero meron ding right hand. Nagparabolic na rin siya. So yun yung mga confluences natin. BB, you can do that as well. Nasa inyo yun. Gumagamit din ako ng BB50 nga. So, kuha ng mga confluences din. Diba? So yun, one good example kay Griffin. Sorry. Ano pa? I'll reshare my screen. Anong tanong? Sige, mamaya yung tanong sa last part. Ang next example ko ay reshare my screen. Give me a second. Doble yung sharing ko kasi. I reshare my screen. Next example natin ay sino? Render. Halos kaparehas lang din ni Griffin. Meron akong multi-month. Yan, mapapansin nyo, makikita nyo naman yung petsa sa baba po. Disyembre, bumasag ng Abril. So that's a multi-month. Tama? Meron ding double bottom.
So ito yung mga time na nagbabasag si Bitcoin ng resistance eh. So sumabay yung mga coins. So I earned 134% of my money. Day trade. Okay. Next example kay Ordi. Ganun din to. Sa bigger picture, mayroon siyang big multi-month trend line resistance. Pinasok ko siya, confirmation candle. TP ako around this area, 618, yung maliit na fib. I think I re-entered, kaya dalawa to. No? Nag-re-enter ako ng 618 breakout, take profit 786. Labas kagad, in-scalp ko lang. I earned 17%. Noong una, 46%. So, saan galing yung setup? Saan galing yung setup? From a multi-month support and resistance. So, yun yung kukunin ninyo. So, once na makuha nyo siya, kayo na bahala. Mag-scalp ka, go ahead. Kasi meron kang volume eh. Meron kang market reaction dun sa binabasag niyang SNR. Nakuha niyo yung point ni Mentor. Yes? Kahit mag-scalp ka, scalp mo lang. Kung scalper ka, go ahead. Pero kung ayaw mo palagpasin yung opportunity, you want to ride the trend, go ahead, do day trades. Basta ma-identify mo yung mga multis na yun. Malinaw? Yes? Yes. So, final reminders. Ito yung mga checklist natin. Okay? Clear coin selection. Again, no choppy coins, no choppy charts, or hyper volatile coins. Iwasan nyo na yan. Please lang, huwag nyo na pong sayangin yung oras nyo dyan. Ang daming coins na maganda ang chart, na sexy yung chart. Yun yung term natin, di ba? Ang ganda ng highs and lows, ganda ng structure. Yun lang, kunin nyo lang yun. Okay, and then grade A setups, again, multi-month, multi-year. Okay, tapos, of course, you don't enter pag walang setup, di ba? You apply the CMM setups, you apply the confluences, etc. And then you wait, execute. Sorry, but before you execute, assess mo ng risk to reward ratio, if it's good or no. And then execute, trust the system, pull the trigger, go for it. Okay, and then additional is, of course, kailangan mo i-respeto yung market sentiment. Ano yung mga fundamental analysis natin? Ano yung mga market drivers present? Ano yung mga news? Kasi yan po ay nang i-invalidate po ng mga setups. So, kailangan aware ka dyan. Okay? All right. So yan ang ating closing remarks. Great traders don't predict. Okay? Naman tayo nagpe-predict eh. We analyze. No, they react to what the market gives them. Agree ba kayo? Agree ba kayo? Hindi tayo nagpe-predict. Kailan nyo narinig si Mentor Luke? Oh, okay, Bitcoin sa end ng 2025, $250,000. Narinig nyo ba akong gano'n? Or kahit si Coach? Diba wala namang gano'n eh. Hindi tayo nagpe-predict. So, ibig sabihin, we analyze the market day by day, week by week, month by month. Kung ano yung binibigay niya sa ating data, yun yung ina-analyze natin. We react on those movements. Okay, so with that said, yan ang topic natin ngayong gabi para sa inyo, Kamiranda. Maraming salamat sa pakikinig at yan lang. Ganun po kasimple. No, si Mentor Luke kung paano hanap ng coins, paano magplano, at paano mag-execute. Okay? Type 1 if maraming aha moments, Kamiranda, before we proceed sa ating Q&A. Ano, solid ba? Maraming natutunan? Yes? Simple lang, no? Grabe, Mentor, parang simple lang. Ba't ganon? Hindi na pala kailangan ng maraming cheche-boreche. Simple lang pala, Mentor. Ano ba naman yan, Mentor? Ba't ngayon lang ako naka-join sa'yo? Dapat pala dati pa ako nakinig sa'yo. Yabang naman ni Mentor. Hindi, ganun talaga, Kamiranda. No?
So, simple talaga, to be honest. Pero hindi siya madali. Meron nga tayong kasabihan na gano'n, no? I think last few years ko pa sinabi yan. Trading is simple, but it's not easy. Totoo yan. Trading is simple, but it's not easy. Marirealize nyo yan. At some point in your trading journey, marirealize nyo yan. At yun yung goal ko sa inyo. Lahat kayo nandito, 69 participants. Umabot tayo ng 70 plus kanina. Yun yung goal ko sa inyo. Na ma-realize yun. Na simple lang pala talaga. Okay? Sa Coinalyze, puntahan nyo lang yun. I-chart nyo. Try not to do something na doon. As is. As is. Coinalyze.net, as is, top coins doon, i-chart nyo. Chart nyo. Yun lang ginagawa, wala na akong iniiba doon. Kasi yun na yun eh. Kung ano yung top coins doon, yun yung mga highly traded sa derivatives, sa futures market. Yun yung gusto natin. May volume. Okay? Ayun grabe pang ano na to Pang high level session na to Marami kayo natutunan? All good? All good. So yun. Sige, teka, i-end ko lang ang aking recording. Cameranda. Hindi. Isama ko na dito yung Q&A. Sige, Q&A. Let's proceed sa Q&A. Sige, questions. Sino yung nagtanong kanina? Sorry. Okay, Randy. Ikaw pala yan. Go. Kay Griffin kanina. Share screen. Griffin. Share screen. Anong meron kay Griffin? Correct. Kilala kita, yes. Medyo loading nga lang. Ayan. Saan yung immediate resistance mo for you? Saan? Dito? Ito. Ito? Teka. Saan ako? Kaliwa, kanan? Ito. Kaliwa pa? Taas pa? Ito? Ito? Kaliwa. Ito. Itong area na to. Okay. Okay. Yeah, good. Good eye. Oo. Okay. Mm-hmm. Yeah. Actually, hindi ako nag-sell on tranche. Nag-set talaga ako ng TP ko. Pero isa sa mga pwede nyo gawin is sell on tranche talaga. Correct yun. Mm. 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 Mm.
Okay. So, for me, if yun yung TP area mo talaga, then go for it. Go for it. Hindi ko pwedeng sabihin na, tataas to kagad eh. Kasi ito, nangyari na siya eh. Unfair naman sa akin na, kasi umangat pa yan eh. Papasukin mo na lang. Paano kung hindi? Ang pag-plot ng RR mo, RRR ko dito will actually nag-trigger ako above the neckline kasi I traded the double bottom eh. Oo, medyo busy tayo na medyo oo, nag-trigger order na ako dito. Okay? Mm, dito. Pwede naman. Basta ang importante dito, Kuya Randy, is, maitago mo yung SL muna. Yun muna eh. Saan maganda itago si SL? Base, again, kilala nyo na ako, ilang beses na natin na-discuss si SL, no? Um, Wala ka ibang gagawin, wala ka ibang pagbabasihan, kundi SNR. Eh. Kasi the market can go, you know, and do retracements. Eh. Hmm. Mm. What I want you to do is zoom out. You zoom out. You zoom out. Kasi, take note, ano yung tinitrade mong breakout? This is it's never a question of what time frame. Yun yung isa sa mga, ito makinig kayo mabuti, I'm sure marami magkakaroon ng aha moments dito. Sa pagbase po sa SNR, it's never the question of mentor sa ka ba naghahanap? Sa daily time frame ba? Sa 4 hours ba? Sa 1 hour ba? Hindi. It's more on kung gaano katanda si SNR. This SNR, makinig kayo this 4 hours, nasa 4 hours ako, di ba? 4-hour time frame. This chart, this trend line resistance is the same trend line resistance pag bumaba ako ng 1 hour. It's the same trend line resistance pag lumabas ako sa daily. So it's never the question of what time frame mentor look. Magdedepende lang yan. Pwede mo laruin yan kung saang time frame, kung saan mo siya mas, mas maganda or mas klarong makikita para ma-plot mo. Yun lang yung use ng time frames natin to see different perspectives. Depende sa kung ano yung hinahanap mo sa chart para makapag-plot ka ng trend lines, ng fibs, ng to check, other confluences like BB and, your indicators, etc. May nagtanong pa sa akin last few days ago. I think, kung di ako nagkakamali, basta ganito, double bottom pattern. So sabi niya sa akin, Mentor, look, saan ka nag-set ng trigger order dito? Anong time frame ka nag-set ng order trigger dito? Ay, sorry. Saang time frame ka nag-set ng trigger order dito? So, alam mo yun, hindi ko pwedeng sabihin, sa 1 hour ako nag-set ng trigger order. Hindi. This trigger order is the same trigger order na pag lumabas ako ng 4 hours, it's the same price, 0.03563 for example. It's the same neckline na inaabangan ko kahit anong time frame pa ako tumingin. It's the same level. It's the same resistance na inaabangan ko na basagin niya. So, ang time frame, ginagamit mo lang siya, you use it just to see saan yung mga swing highs, saan mas maganda makapag-plot. You use it to zoom out para mas makita mo yung bigger picture, kung meron mas malaki, etc. etc. It's more on the perspective. Okay? Aha moment para sa iba. Yung
Good. All good. Aha moment. SNR. SNR. Very, gusto ko makuha nyo to actually. Para hindi lang ako yung gantong kumikita ng pangkape. Dapat kayo din. Kapag nakita tayo, lilibre niyo ako pangkape. Hmm. Hmm. Okay. Yeah. Mm-hmm. Yeah, no worries. No worries though. Marirecommend ko talaga sa inyo na you take the university, malaking bagay. Pero other than that, gawin nyo lang to as long as multi. Yun yung unang step. Multi-month or multi-year. And then plan, assess RRR, execute. Yan, may TP at SL. Pull the trigger. Take the risk. Lalo na, kita nyo naman ang ganda, di ba? Horizontal. Double bottom. Multi-month. Pull the trigger. Set trigger orders. Wait for confirmation. Kayo bahala. Analyze ka sa mga next TP area. Pwede mo, nakita niyo yung example ko kanina, yung 2 trades. I think that was kay Ordi. Yung kanina, yung 2 trades. Yung ginawa ko nun, parang ganito. 618, nag-re-enter ako. TP ako 786. Parang ganun. Ganun ginawa ko. Okay. All good. Siguro mentor kaya ganun yung question regarding time frame. Pag nag-iiba ng time frame, minsan nag-iiba yung bias or counter trade na din minsan on a lower time frame. Siguro this for me based on personal experience. Huwag kayong malito sa different time frames, different bias. Ilang days ulit nag-run yung trade nyo na yan, mentor? I think within the day naman siya nag-execute. Or within 2 days ata. Hindi ako nagkakamali. Day trade setup. Okay. Good, malinaw? Yun. Matanong ko lang po, since I'm newbie here, ask ko lang po if saan dyan yung support and resistance nyo po. Salamat. So, yeah. Okay. Abangan mo, Kuya Ralph, yung beginner course ko. Free lang yun. Pero to answer your question, resistance is this one. Ibig sabihin, nagre-resist yung price dyan sa level na yan. Sa line na to. Or dito, sa line na to, mapapansin mo, nagre-resist siya. Dito, nag-support siya. Support meaning yung tinutungtungan. Yung sahig. Yan, support. Nung binasag niya, ginawa niyang resistance. Yun yung tinatawag nating SNR flip or support and resistance flip. Ngayon, ginawa niyang resistance ulit, binasag. Okay? In basic terms, resistance yun yung bubong, support yun yung sahig. Okay? Pwede siyang diagonals, pwede din siyang horizontals. So, try it sa charts. Yes. Minsan natakot kasi mentor sa mga indicator na overbought na pumapasok lalo na sa mga breakout. Baka naman kasi overbought sa lower time frame. Always remember, mas masusunod ang matandang time frame. Ang matandang setup. Kahit mag-overbought pa yan sa 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, kung nagbe-breakout siya multi-month, babaliwalain yan ng market. Tuloy-tuloy yan. Okay? Yun actually,
Zoom out. Yun yung pinaka-tip ko sa inyo, you zoom out. Isa sa mga weaknesses ng mga traders ngayon, bakit natatalo, laging naka-zoom in. So dito nagde-day trade tapos binabantayan yung trade sa 3 minutes time frame. Guilty? Sino dito ng ganon? Nagde-day trade tapos pinapanood sa 1 minute pinapanood sa 1 minute time frame yung trade. Tapos doon yung nakukunin yung confluence sa 1 minute time frame. Tapos biglang magka-cut loss kayo or what? Nai-invalidate. I want you to zoom out. Day trader ka, di ba? Zoom out. Sige, question. Ano yung question? Kung confident ka sa setup, then go for it. Hold mo lang. Day trade pa rin siya. Double check. So, syempre, medyo tumagal na siya ng more than 1 day. Double check mo. Bakit siya hindi pa tumatama doon? Nagko-consolidate ba siya? Meron ba siyang resistance na? Double check. SNR, balikan mo siya. Balikan mo siya. And then from there, assess. I-TP ko na ba to? Para, may profit na ako kahit paano, or mag-sell and tranche ka. Mag-sell and partial sell ka. Ganyan. Mentor, ano pong tamang leverage sa scalp swing and day trade? Ayan, good question ko Daryl. It will depend sa appetite mo. You can use, any leverage. Depende sa maraming factors eh. Gaano ba kalaki capital mo? Depende sa trade setups na makikita mo sa mga charts, etc. Usually, we do 10x. 5 to 10x, malaki na si 20x, malaki na si 30x. Depende talaga sa setup. Okay? Linaw? Dami natutunan? All right. Marami ba? Yes? Parang wala nagsasalita. So, ayun, no? Teka, i-close ko lang to sa YouTube natin. Maraming salamat at sana marami kayong natutunan. Kung meron, subscribe kayo dito sa ating YouTube channel. More videos pa na ganito very soon. At abangan nyo aking free beginner playlist. Ipopost ko yan dito sa aking YouTube. Maraming salamat, Kamirada. I love you 3,000. Hey, Kamirada, kung marami kang natutunan video na to, feel free to subscribe dito sa ating YouTube at ng ating video. If you have friends na interested to learn our system, to join our community, feel free to share our channel as well. Share nyo itong video na to para baka matulong ako sa kanila. I'll drop down the link of my Discord link dyan sa baba description so you can join. And, if ever you don't have an OKX account yet, let's trade in OKX. Feel free to sign up in our OKX link and I'll add you sa ating Elite Traders VIP channel sa aking Discord community. That said, maraming salamat, Kamirada, and 3,000. Thank you.